kami ng mga complainants na pinapakita na napakarumi na ng tubig at meron ng mga nagkakasakit. Wala man na pupunta representative ng DOH doon sa lugar para inspeksyonin at magdala ng mga gamit at dala sa laboratory yung mga tubig na marurumi. And then pag nakita talagang marumi yun at pagmumula ng sakit, pa-stop muna yung operations ng prime water at hanapan muna ng solusyon na kapalit kung mawalang prime water, etc. Or at least talk to different government agencies habang pinapa-stop ang operation ng prime water. Yes po, Mr. Chair and Madam Senator. We have put a joint administrative order, JAW with DOH, DILG, that all LGUs should establish the local drinking water quality monitoring committee that will oversee the quality and standards of their drinking water. And Pero teka muna, sir. Anong title mo dyan, Mr. Cruz? Engineer Cruz? yes po. Ang dami na namimedya ito, nati-TV pa, nati-Facebook, na YouTube, nati-TikTok, lahat-lahat andun na at pinapakita ng mga consumer na sakop ng prime water kung gaano karumi ang tubig, mukhang putik, hindi na pwedeng, kahit man ng panligo, hindi na pwede. Andyan yan lahat for everybody to see. Wala man lang kayong ginagawang reaksyon na, hey, pupunta kayo mismo motopropyo, hindi na kailangan meron pang magdikta sa inyo na, oy, punta na kayo doon sa Kamanaba, punta kayo sa Cavite, punta kayo sa Bacolod dahil marumi mga tubig doon. Baka that will cause an epidemic. Magkakasakit mga tao. Larga na at inspeksyonin na yung water, yung quality of water nandun. You're not doing it, motopropyo? For that matter, sir, it's the LGU call po, and the LGU can consult our regional offices. But that's a matter of national concern. Kasi tubig na pinag-usapan natin, health ng ng mga kababayan natin all over the Philippines, all over the country. Yes po, Why wait sir. for the LGU? Why not coordinate with the LGU? Kayo nga sabi ko, motopropyo, kayo mismo lalapit sa LGU. Yes po, sir. The LGU can cancel their business permit and their No, sir, kasi karamihan sa mga LGU, sorry hindi naman lahat, naging kasabwat eh. Yung iba sa kanila, hindi man kasabwat, wala silang magawa dahil yung dating local executive doon, mayor, yun yung may hawak doon sa board members ng local water district. So dapat, sir, kayo dyan kaysa nangungulangot lang kayo dyan sa DOH, lumarga naman kayo. Pag may nakita kayo mga problemang ganon, mapapalita sa TV, sa news, kayo na mismo pumunta doon. Magdala kayo ng laboratory equipment para i-test nyo yung tubig. And then once na-test nyo talagang magkukos ng sakit at unhealthy for drinking, idideklara nyo na bago magkaroon ng epidemic, stop operation kayo. Gamitin nyo gagamitin ngayon ng iba't ibang agency yung inyong findings para total mapa-stop itong prime water, or eventually, because of your recommendation, itong prime water, matiterminate yung kanilang kontrata at kahit anong TRO pang gagawin nila, mahihaya naman siguro yung korte na papanig sa kanila dahil meron ng desisyon mismo galing sa DOH na hindi pwedeng inumin itong tubig na galing sa prime water at magkakasakit yung mga tao. Therefore, nirekomenda nyo, ikakansilin o stop operation muna ang prime water. Wala naman sigurong korte na papabor sa TRO na ipa-file ng prime water. Nag-gets niyo po? Yes po, Mr. So, ba't Chair. hindi We will ginagawa? coordinate po with our regional offices po. We So have next time, regional sir, gawin nyo po. Okay, sir? Hindi yung kailangan pa kayong tawagan. Dapat on your own, umaksyon na kayo. Mr. Chair, may I Kanina pa interject? ito si Engineer nagsasalita. Sige, pagbigyan na kita. Engineer. Ayan po, thank you. Good afternoon po sa lahat, Mr. Chair. Good afternoon, Madam Senator. In support lang ho dun sa DOH, sa aming pong case sa Santa Cruz, bali, maganda po yung suggestion ng ating pong administrator ng LOA, si Admin Salonga, na magkaroon ho tayo ng laboratory sa mga water districts. Sa case po kasi namin, 2 consecutive years na nagkaroon ho ng failure or
Ang sinasabi po ng mga laboratory, accredited DOH laboratory testing centers ay typographical error. So meaning, may nakuha po kaming laboratory results which is the physical and chemical analysis na nung isinubmit po sa amin through Prime, si Prime po kasi nagpa-test. So after a month, ibinigay po sa amin yung laboratory result. Then upon checking, nagkakaroon ho kasi kami ng systematic checking of the laboratory result. It turned out na kami pa ho yung nakakita na may isang parameter na failed. Pero dun sa remarks, passed. Ba't di pinayagan ng Prime Water ang gagawa ng lab testing o hanap ng laboratory para mag-test ng kanilang putik na tubig? Bali sa operations po kasi, part of the operations is the laboratory testing. So sa amin pong natira po sa aming budget ay wala po yung part of the OPEX. The operation expense is part No, niya ay sir, gusto ko maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan. In layman's term, layman's parlance. ayun So, di ba sir, okay, meron ng kumakalat, lumalaganap na ng mga videos dyan na yung tubig galing sa Prime Water, putik na hindi na pwedeng inumin, marumi, etc. Wala man lang sa inyo kusa ang pupunta doon pa talaga ay marumi at yan ba'y magkukos ng sakit, etc. Why allow Prime Water na sila mismo ang kukuha ng sample nila at sila magpapacheck? Of course, lalabas yan na yung tubig, holy water yan, pwedeng inumin yan. Siyempre, silang kumuha ng kanilang laboratory tester. May I, sir. Ako po being the general manager of the Santa Cruz Water District, being the government agency, and then testing. So kami na po mismo out of our budget, kami na ho yung nag-conduct ng water testing. So at the same time, pina-shutdown namin yung concerned pumping station. Ang concern ko lang din po is baka po makatulong if ever, baka naman po pwede na yung mga accredited laboratory testing centers medyo mahigpitan din naman po ng DOH kasi nakakapaglabas po sila ng mga laboratory results na pag tinignan sa parameter failed, pero as a remarks, passed. Kaya nga, sir, So, so sino ang pinipili ng testing center? Yung Prime Water. Sa case po namin, So ba't pinapayagan yung luwa? Ba't di kayo manghimasok doon? Na para kayo na magsabi, teka muna, may mga reklamo na nakikita na sa video, sa TikTok, sa Facebook, etc. Okay, kailangan magkaroon ng testing sa mga water na ito nang galing sa Prime Water. And then tawagan yung DOH para yung DOH mismo padala ng mga tao nila para sila mismo mag-test, hindi yung Prime Water. Tama sa Prime Water, pinapalabas na malinis pa yung tubig nila kahit na ganun karumi pa. Actually, sir, Mr. Chair, Madam Senator, nagulat ako na yung Prime ang nagtesta. Meron po kasi pinapadala sa aming monthly reports talaga. Oh. Na check namin kung ano ba yung... Bakit pinapayagan ng Prime Water na magtitest ng tubig nila na inireklamo? Bakit hindi independent body o ibang agency? DOH, tulad ng DOH. Tama po. Sa amin po kasi call ng Water District kung saan. Ang gusto ko po sana talaga, luwa mismo ang may test. Dapat. Nawala na yun eh. O bakit kayo po sa Water District pinapayagan nyo ang Prime Water na magte-test? bali, Mr. Chair, ang nagte-test po ng laboratory ay hindi po mismo si Prime Water, kundi yung isang accredited ng DOH laboratory testing. Pero silang kumukolekta. Ang nagko-collect po is the Prime- DOH accredited lab testing Hindi, center. pero sino kumukolekta ng specimen? Si mismong DOH accredited laboratory O po. kanina, bakit may Prime Interjection, Water? Mr. Chair. Go ahead, Senator Risa. Engineer Cruz. DOH Engineer Cruz. Sa Water District po ako, madam. I know, sir. Pero Ay, sorry. follow po yung point nyo, Attorney Moneda. Kayo ba si Engineer Baldovino? Yes po. Sorry. Which one po? Engineer Baldovino? Engineer Baldovino. Yes, sir. So, Engineer Cruz sa DOH, narinig niyo po yung sinabi ni Engineer Baldovino ng Santa Cruz Water District. Di ba sabi niyo kanina, accredited ng DOH yung mga water testing facilities. Paano po itong water testing facility sa Santa Cruz, nag-test ng tubig, tapos may typographical daw na resulta na failed. Pero lumabas ang overall assessment ay passed. Hindi nyo po ba ino-oversee yung ganyang mga DOH accredited facilities para hindi po mag-falsify ng resulta at ilagay sa panganib ang kalusugan ng mga tao? Engineer. Yes If po. I may, Mr. before you answer that. Yes, Mr. Chair. Okay.
Yung DOH accredited laboratory na nag-test sa prime water na pinasa nila, tanggalan niyo po yan Engineer Cruz. Gusto ko matanggalan ng accreditation yan. Hindi ako nagbibiro. At lahat ng mga DOH accredited na mga laboratories na nagtetest ng mga tubig, water from prime water at pinasa, I want a copy of each and every one of them at gusto kong matanggalan sila ng accreditation. Pag hindi, tatamaan ka sa akin. Sorry, sir. Go ahead po. Pakisagot sa... Mr. Chair, Reason. Mr. Chair, Madam Senator, we have the office that in charge of the accreditation of the DOH Water Laboratory, the Health Facilities and Health Services Bureau, HFSRB, headed by Director Annette. Andyan po ba sila kasama nyo? Ay, ibang office po siya, Madam Senator. And Sir, so physically hindi po kasama nyo ngayon. we will get po the name of the laboratory and its exact address. We will refer it to them po. Thank you. Engineer Baldovino, anong pangalan po at address nung DOH accredited facility na iyan? Isa pong Cosmo Lab at saka po isang Scientia Tech. Yun po, Engineer Cruz, Cosmo Lab at saka Scientia Tech. Paki-furnish ang komite nung exact addresses nila Sige. para ma-forward po namin kay Engineer Cruz sa DOH. Engineer, paki-check nyo lang kasi yung ganyang mga failed pala sa isang parameter pero palalabas in overall pass. Pass. Parang So, very parang clear to sa me, pelikula nangyayari yan. Senator Reese, Yes, very Mr. clear Chair. to me na yung DOH accredited laboratory na pinagtestingan ng tubig ng prime water na compromise na. Plain and simple. Ngayon lang kaya, Engineer Cruz, lahat ng mga kulay puti tulad nito galing sa prime water, bago ipatesting sa mga laboratory, inumin mo muna. Ikaw muna mag-test. Palagay mo, sir. Di ba, sir? Kasi pumapasa rin lang kayo nagbigay ng accreditation doon sa laboratory na yun, kung anong pangalan ng laboratory na yun, pinasa, edi, umpisa nyo muna para kapag sumakit yan mo tapos pinasa nila, edi, matik mo to proprio, sisibakin mo agad yung accreditation nila. Entiende? Ikaw muna mag-testing. At least pa-testing ko We sa... will refer it, sir. Sir, We will refer it to FHSRB, sir. Hindi, naging sarcastic lang ako, sir, kasi pikon na ako Maraming nagkakasakit ng mga kababayan natin, and yet, wala pa kayong ginagawang action moto proprio. At bagkus, yung mga binigyan ng accreditation, yung pa ang nag-certify na malinis ang tubig ng prime water. Diba, sir? Sorry, Senator Risa, go ahead. Salamat, sir. And just for the record, sinabi po kanina ni Engineer Cruz na ibang service ng DOH ang nag-accredit. Pero sa inyo po pa rin po namin through the chair, Engineer Cruz, padadala yung specific exact addresses nitong Cosmo Lab at saka Scientia Tech para ma-forward nyo po dun sa service na nag-accredit para ma-double check nila ito. And as the chair said, matanggalan ng accreditation if you so warrant at dahil amazing talaga na ipapasa ang isang water sample na dapat po ay bagsak, Mr. Chair. So, Visual na lang, Yes, Mr. Senator Chair. Risa. Katulad yan ng tubig na yan, kulay putik na. parang kape, Mr. Chair. Parang hindi kape na. Sa mata pa lang, bagsak na agad yan. Hindi na talaga for human consumption yan. Hindi safe for human consumption. Pero, pagdating sa laboratory na ina-credit ng DOH, pasado. Pinandulo. Di wow, sabi nila. Pinandulo ko nyo kami. Salamat. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko rin pong tanungin yung PPP Center. Siguro, buuin natin yung kwento. Paano ba nagsisimula itong mga JVA? Paano nagkakaproblema? Para moving forward, paano natin susolusyonan? So, yes, ma'am. Attorney, I'm so sorry. Ma'am, Miss Cynthia? Okay. So, may dinidevelop na po bang guidelines ang PPP Center ukol sa contract renegotiation? So, explore natin yung isang possible solution.